Panibagong proyekto. Siyempre, maraming salamat sa Panginoon sa bagong biyaya na pinagkaloob niya sa atin, no? Dito lang yan sa Solano Nueva Vizcaya project. Finishing works, mga kamusta, no? Ito yung main door. Ayan, no? So ito lang talaga yung sakit pagka expose sa araw, no? Pero kung titingnan niyo yung taas, wala, kasi hindi siya natatama ng araw. Dito lang. Pero okay lang din naman yan kasi sa edad na ito, naabot niya na rin yung curing time. Ito yung pinaka-veranda niya. So, full access talaga siya. True and true. Ano nga ba yung height na recommended para sa ceiling natin? At bakit nga ba, ayan, may mga biga tayo. Mula sa finished flooring natin, high ceiling natin, pwede ka na mag-start sa cm na high ceiling natin. Ay, magandang araw. Ano? So, preparation tayo para sa bagong proyekto. Tataya pa niya yung Barbaro? Pa, Almaguer. Ay, Almaguer pala to. So, tayo na, pupunta tayo sa bagong proyekto natin. Finishing works, no? So, ayan, yung mga ginagawa ngayon dito sa... Ito, ililipat naman na namin to. Inaantay lang natin na matapos doon. Then lilipat na yung tropa. Kasi ayan, ang daming mga paggawa. So ito, mapapanood nyo yan sa YouTube channel natin, Di Alam Pro Ucho. Tsaka sa page natin, Di Alam Pro Ucho. Okay, so tara, punta muna natin yung bagong proyekto. House built strong, foundation clear, with every touch. Panibagong proyekto. Siyempre, maraming salamat sa Panginoon sa bagong biyaya na pinagkaloob niya sa atin, no? So, dito lang yan sa Solano Nueva Vizcaya project. Finishing works, mga kamusta, no? Ayan, no? Ang ganda naman ng espandre. Wood grain. So, halos parehas sila ng proyekto natin sa bungalow house, no? Ayun, no? Gray at saka wood grain, na kung saan usually yan talaga yung babagay. So may mga glasses na to, sliding. Ito magiging veranda yan, or yung kanyang balcony. Ayan, so may access siya dito. So ang ganda na ito pag na-finish na yung labas, no? Lalo na kapag kompleto na, may railing na, tapos ang nakalagay glass. So ito, may garage siya dito. Maliit lang, pang isang sasakyan. So, di ko alam kung anong magiging purpose nito. If ever, siguro pwesto kasi parang nakaabang, parang nalalagyan ng roll-up eh. Pero possible garahe yan, pang motor o kaya tricycle. Kasi possible yun na, kasi yun na yung space. So, ito yung main door. Ayan, no? So, ito lang talaga yung sakit pagka expose sa araw, no? Pero kung titingnan nyo yung taas, wala. Kasi hindi siya natatama ng araw. Dito lang. So, yan yung usually na problema ng mga doors. Lalo na kapag medyo sariwa pa. Pero okay lang din naman yan. Kasi sa edad na ito, naabot niya na rin yung curing time. So, kung niretouch na ito yan, okay na. So, ito yung magiging TV console. Doon sa part na yan. Tapos, ito may access na papunta sa likod. May bahay din pala dito. So, ang access niya, ayun. Ganda rin, no? So, naglagay na tayo dito ng mga pwedeng tungtungan. Mga gamit. Ayan, mga wire. Para sa electrical niya. So, ang unang ginagawa ng tropa ngayon sa taas. So, may isang room dito sa baba. And then, ito, may CR. CR ito. Okay, so akyat tayo. Spiral. Ayos. Ganda na ito, high ceiling, no? Ayan. So may mga konting electrical na rin to, pero kailangan namin ayusin based dun sa design. So ito yung isang room. Ito naman yung pinaka family room niya. And then another room. Yan, ito siya. So ito yung master's. And then, meron tayo dito CR. Ito rin. And then, another room. Okay. So, ayos. So, abangan nyo na lang to. Meron na yung design na ito.
Pero pakita na lang natin soon. Ito yung pinaka-veranda niya. Oh. Full access talaga siya. True and true. So, possible maganda to pagka mayroon ng fence. Importante yun. Ceiling installation tayo. Actually, may laser tayo eh. Pero yun nga lang, ang naging problema, laging pagbabagsak, nakailang laser na tayo. So, sa ngayon, ito yung old na pamamaraan na tinatawag natin pero accurate pa rin. Medyo takaw lang sa oras dahil kung laser yan, guhit-guhit na lang. Yun nga lang, ang naging problema nga dahil sa laging nababagsak, ayun na, bagsak. So ngayon, pag-uusapan natin mga kamusta na, ano nga ba yung height na recommended para sa ceiling natin? From floor, finished flooring up to dun sa may pinaka drop and then high ceiling niya. So meron tayo kasing tinatawag na high ceiling na kung saan, kung napapansin nyo, yung may PVC, yan po yung pinaka high ceiling niya o kaya mas mataas na parte. So dapat from there, ayun, para mula dun sa taas na yon, yun na yung magiging basihan mo para magbilang kung gaano kataas yung kisame na kailangan mo. So paano nga ba? At bakit nga ba, ayan, may mga biga tayo. So, paano natin siya itatago na hindi siya naka-expose? Paano natin siya ilalagay na kahit nasabihin natin na may disenyo, pwede pa rin natin taas. Kasi ang diskarte kasi dito, yung pwede natin itago yung mga biga na yan na akala mo nakataas na rin yung kisame. No? So, yun yung isang bagay dito. So, dito, meron tayong hamba. Ito yung isang basihan natin mga kamusta para makuha natin yung height ng mga kisame natin. Bakit nga ba? Ang hamba ay isa sa mga pinagkukuhanan natin ng level kung sakaling may mga hamba na. So kung may mga door jambs kayo, ito yung isa sa mga pwede nyo maging basihan para bago kayo kumuha ng height ng kisame. So take note, kinukuha natin yung height ng kisame para dun sa high ceiling niya at saka drop niya. So ito yung kukunin dito. Ayan, yung hamba. Kukunin natin yung 210 cm. Mula dyan sa may 210 cm na ito mga kamusta. Yan yung magiging finished flooring natin. So ngayon, doon na tayo magsisimula doon sa may height ng kisame natin. Saan tayo kukuha ng finished flooring natin. So ibig sabihin, yung 210 cm na yun na yung magiging basihan natin. Yan. So ito yung 210 cm natin. Yan. Ibig sabihin, dyan na tayo magsisimula na kukuha ng height ng ating kisame. Bakit? So itong nakikita nyo ngayon na marker ko, ang standard kasi ng mga pintuan natin is 210 cm. So ibig sabihin, magkakaroon pa to ng topping, magkakaroon pa to ng tiles, magkakaroon pa to ng kumbaga tataas pa siya ng ganito kataas. Bababa lang yan ng mga 1/8, pero ito na yung magiging basihan mo para kumuha ka ng sukat para doon sa kisame natin. So sukatin natin. So ang standard na sukat ng ating mga ceiling mga kamusta, mula sa finished flooring natin, high ceiling natin, pwede ka na mag-start sa 270 up to 280 cm na high ceiling natin. So kung magdra-drop tayo doon, magiging 250 o kaya naman 255, no? So doon, mula doon hindi ka na pwedeng bumaba pa kasi masyado na mababa 'yon. No? So kung titingnan natin, susukatin natin, no? Mula dito sa may pinaka flooring natin, kukunin natin yung 280 cm. So ito siya. Ayun na magiging basihan natin. So yun yung high ceiling natin mga kamusta na. Kung saan basihan natin yan para at least hindi ka nawawala dun sa may parte na kung saan pag lumipat ka, kunwari pag lumipat ka dito sa isang kwarto na to, kasi ito level na yan, sigurado to, pare-parehas na level yan, yung mga hamba na yan, yan yung magiging sikreto mo para makuha mo yung height nung mga kisame na ginagawa natin, no? So 280 o kaya naman 290, 230 or sabihin na natin 300 pala, no? So depende yan sa choice ng client natin, pero yun naman po yung pinaka-recommended 280 cm na high ceiling natin.
Tapos magdra-drop ka ng 15 cm o kaya 13 cm based dun sa design na lalagay natin. Kunwari, yung cove ceiling kagaya ng nasa picture na to. So, ganyan lang kasimple yan, pero nagdra-drop yan ng mga 15 cm, 18 cm, 20 cm, pero depende yan. Kung maluwang yung area, mas maganda kung maluwang din yung cove niya. Pero kung maikli yung area, kagaya ng mga ganito, maliit lang to. Yan, nasa pagkakaalam ko nasa 4 meters by 4 meters to. So, ang recommended na mga cove na lalagay lang natin dito, na drop niya ay halos nasa 15 cm lang. So, ganun lang 'yon mga kamasta, no? So, dapat inaaral din natin para hindi pangit tingnan yung mga kisame natin. So, mula dun sa may finish flooring natin hanggang sa may pinaka high ceiling natin, kunin niyo yung pinaka 280 cm o kaya naman 290 o kaya 300, depende sa gusto ng kliyente. Pero kung ang pinaka standard na kukunin natin is 280, mas maganda na ho yun. Okay? Kung magdra-drop ka man, huwag mo nang isali yun yung sa pinaka-height niya. Kasi pag nag-drop ka, possible niyan, magdra-drop ka pababa. Huwag lang bababa sa 250 cm. Kasi pag masyado na mababa kasi yung 250 pababa. No? So, pangit na ho yun tingnan. Okay? At isa pa kasi dyan, para may tago natin yung mga biga. Na kahit, kasi ang isang bagay kasi dito, kahit di natin palitadaan yung mga biga, ayos pa rin. Isa pa yun sa mga dadagdag sa kumbaga labor cost o kaya labor cost at saka material cost kagaya ng mga yun, no? So hindi na kailangan palitadaan yan. Kaya nang itago ng kisame yan. Depende naman kung mataas yung pagkakagawa ng bahay ninyo. Baka mamaya below the beam naman nasa 250 lang. So kailangan mo i-expose yung biga. So kung sakali man po na tumaas naman po yan ng around nasa 270, mas maganda. Kasi ang standard naman ng biga natin from below the beam naman 300 cm from the finished flooring o kaya dun sa may pinaka-flooring natin. So take note sa mga sinasabi ko, no? So pwede nyong pagkuhanan ng idea yung mga yan, mga kamusta, para at least magkaroon tayo ng idea. At pwede tayong kumuha o maging basehan para sa pagkikisame natin. Okay? So, ayan na. May mga guhit na yan. Dire-diretso na ho yan. Pagkatapos ng layout na to, lagay naman na sila ng mga framings. Wall angle. Saglit na lang yan, mga kamusta. Okay? So, tinayon. Ang ganda. So, abangan nyo to, mga kamusta. Itong proyekto natin dito. Okay.